So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po yung magbabasa dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na po tayo ngayon sa 2 Samuel chapter 5 at ang akin pong isi-share dito po sa verses 1 to 3. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, naghari si David sa Israel at Judah. Nagkaisa ang lahat ng lipi ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul pa ang hari namin, pinangunahan mo ang mga kawal ng Israel sa pakikidigma. Ipinangako sa iyo ni Yahweh na ikaw ay magiging pastor ng Israel at ikaw ay ang mamumuno sa kanyang bayan. Lahat ng pinuno ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at doon nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari na sa Israel. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at ako po ay mag-share ng ating daily devotion dito po sa 2 Samuel chapter 5 verse 4 to 6. Si David ay may 30 taon nang siya'y nagpasimulang maghari at siya'y naghari 40 taon. Sa Hebron ay naghari siya sa Juda na 7 taon at 6 na buwan at sa Jerusalem ay naghari siya ng 30 at 3 taon sa buong Israel at Juda. At ang hari at ang kanyang mga lalaki ay nagsipa roon sa Jerusalem laban sa mga Hebusyo na nagsisitahan sa lupain na nangagsalita kay David na nagsasabi, maliban na iyong alisin ang bulag at ang pilay, hindi ka papasok dito. Na iniisip na si David ay hindi makakapasok doon. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, 2 Samuel chapter 5 verse 7 to 9. Ngunit, nakuha ni David ang kuta ng Sion at ito'y tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Bago iyon nangyari ay sinabi ni David, sinumang may gustong sumalakay sa mga Jebuseo ay umakyat sa daluyan ng tubig at patayin ang mga kawawang bulag at pilay na yon. Doon nagmula ang kawikaan, walang bulag o pilay na makakapasok sa templo ni Yahweh. Doon tumira si David sa kuta at tinawag na lungsod ni David. Pinalawak niya ang lungsod mula Milo sa gawing silangan ng burol. Amen. Samuel chapter 5 verse 10 to 12. At si David ay dumakila sapagkat ang Panginoon na Diyos ng mga hukbo ay sumasa kaniya. At si Hiram na hari sa Tito ay nagpadala kay David ng mga sugo at ng mga puno ng sedro at mga anluwagi at ipinatayo si David ng isang bahay. At nahalata ni David na tinalaga siya ng Panginoon na maging hari sa Israel at kanyang tinataas ang kanyang kaharian dahil sa kanyang bayang Israel. Amen. Amen. Gandang gabi sa ating lahat. Ang aking bahagi ngayon ay makita sa 2 Samuel chapter 5 verses 13 to 16. Ito po ang nakasulat. Nang lumipat siya mula sa Hebron papuntang Jerusalem, marami pa siyang naging asawa, ang iba sa kanilang mga alipin niya, at naragdagan pa ang mga anak niya. Ito mga pangalan ng mga anak niyang lalaki na pinanganak sa Jerusalem: Shamua, Shubab, Nathan, Solomon, Ivar, Elishua, Nefeg, Hafia, Elishama, Elijah, at Eliphilet. Ilan po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang papasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 5 verse 17 to 21.
Nang mabalitaan ng mga Filisteo na sina David ay kinilala ng hari ng Israel, tinipon nila ang kanilang hukbo upang siya'y digmain. Umabot ito sa kaalaman ni David kaya't nagpunta siya sa isang kuta. Dumating ang mga Filisteo at humanay sa kapatagan ng Rephaim. Sumangguni si David kay Yahweh, "Lalabanan ko ba ang mga Filisteo? Matatalo ko ba sila?" Tanong ni David. Sumagot si Yahweh, "Lumusob ka at magtatagumpay ka." Lumusob nga si David at tinalo niya ang mga Filisteo sa Baal Perazim. Sinabi niya, "Nilupig ni Yahweh ang aking mga kaaway na parang dinaanan ng rumaragasang baha." Kaya Baal Perazim ang itinawag sa lugar na iyon. Naiwan ng mga Filisteo ang kanilang mga diyos-diyosan at ang mga iyo'y kinuha ni na David. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Muli po magandang gabi pa sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay matatagpuan sa 2 Samuel chapter 5 verses 22 to 25. Ngunit nagbalik ang mga Pilisteo at humanay mula sa kapatagan ng Rephaim. Sumangguni na naman kay Yahweh si David at ito ang sagot. "Huwag mo silang lulusubin ng harapan. Lumigid ka sa kanilang likuran sa tapat ng mga puno ng balsam. Pagkarinig mo ng mga yabag sa itaas ng mga kahuyan, lumusob ka agad, sapagkat ako ang nangunguna upang gapiin sila." Sinunod ni David ang iniutos ni Yahweh at tinalo nga nila ang mga Pilisteo mula sa Geba hanggang Gezer. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless.